Handog ng Haring Araw ang mga sinag na makapangyarihan. Nagbibigay ito ng init at liwanag na kinakailangan ng mga nilalang para mabuhay. Para sa bansang tulad ng Pilipinas na sagana sa sikat ng araw, biyaya itong maituturing. Pero ang enerhiya sanang maibibigay nito na pwedeng pagmula ng kuryente, nakalulungkot na hindi madaling makamit dahil sa mahal ang magpakabit ng solar panels. Pero, ibahin niyo raw ang South Korea. Isang nayon kasi rito ang opisyal na binansagang Solar Income Village dahil sa paggamit nila ng solar energy. Sa katunayan, ang lahat ng kabahayan, opisina, pabrika at iba pa, pinalilibutan ng mga solar panel. Naaangkop din daw silang tawaging Sunlight Income Village dahil imbis na gastos ang dala, ang solar energy pinagkakakitaan pa nila. Sana all na lang talaga. Pero higit pa sa anumang halaga, ang liwanag sumisimbolo raw ng pag-asa. Upang manumbalik ang sigla at sumikat ang bagong simula sa kanayunan ng Guyang Ri. Araw man o gabi. Ang solar energy, isang halimbawa ng renewable energy na malawakan ng ginagamit sa kasalukuyan. Ito'y enerhiya na nagmumula sa likas na yaman na hindi nauubos at patuloy na napapalitan ng kalikasan. Binisita ko ang isang lugar sa Gyeonggi Province na may katangi-tanging halimbawa sa paggamit ng solar energy. Ito ang komunidad ng Guyang Ri. Dito yan sa probinsya ng Gyeonggi sa South Korea. Ang populasyon nito ay humigit kumulang 120 na mga tao lamang. Karamihan, mga senior citizens. Pero titignan nyo naman yung lawak ng lugar. 2.5 million square meters yan. Katumbas yan na halos Bonifacio Global City o kaya Ortigas Center. Ganun kalawak. Pero ang konti ng tao, effort para magkita-kita sila. Pero ang kakaiba sa komunidad na ito, meron silang napakaraming mga solar panel na pagmamayari ng komunidad. Ginagamit ang naturang village ng national government ng South Korea, partikular ang Ministry of Climate, Energy and Environment bilang blueprint para sa programa nitong Solar Income Village, kung saan isinusulong ang paggamit ng renewable energy at matulungan ang lokal na ekonomiya. Lahat ng nakolektang solar power dito ay dinadala dito sa inverter sa ating likuran para ma-convert ito sa isang uri ng enerhiya na maaaring magamit ng power grid ng buong Korea. Isa lamang ito sa 6 na hilera ng kumpul-kumpol na solar panels dito sa Guyang Ri. Sa madaling salita, kumikita ang Guyang Ri Village sa pagbebenta ng mga kuryenteng nagagawa mula sa kanilang Community Solar Power Cooperative sa pamamagitan ng grid ng Korea Electric Power Corporation. Kaagapay ang gobyerno ng South Korea, ang mga residente ng Guyang Ri ang nagpundar ng mga solar panel na ito. Inilagay sa mga bakanteng lupang tulad nito na hindi ginagamit para sa agrikultura. What are we seeing here? These are the solar cells that power the village. Right? So As this also the angle is important to have the sunlight directly. Okay? also you were able to before you created this, you studied where the sun is positioned, yes. and then Yes. it has to be And in also an angle. this distance is also important. When this the shadow of this Does not come in the way of here. For example, these panels, how much electricity can it generate? Or I heard just one panel, 600 watt. one panel, sir, on one square? Yes, one scale. Wala namang kakaiba sa teknolohiyang gamit nila para mangalap ng solar energy. Photovoltaic cells din ang gamit nila at meron na rin ito sa Pilipinas. Pero ayon kay Jung Hun Yang,
Ang team manager mula Korea Energy Agency, naging prototype ang Guyang Ri dahil ang kinikita ng rural village na ito sa mga solar panel napupunta sa isang community fund at nagagamit para sa kapakanan ng lahat. 재생에너지 사용은 계속 증가하고 And as for the Guyang-ri village, the village that we are here right now, it is the first case in point where 100% of the residents have actually participated in the project. 하기 위해서 지금 올해부터 새롭게 And a lot of interest has been shown to this project nationwide. So our goal this year is to designate 700 villages that will be initiating this project. 전국적으로 Ang partisipasyon ng mga residente hindi raw ganito noong una dahil marami raw ang tumutol sa proyekto. 여전히 그 태양과 First of all, reason was because it damages and harms the natural landscape of the village. Paano nga ba ginagamit ng Guyang Ri ang community fund mula sa solar energy? Susundan natin ang isang residente papunta sa isang lugar kung saan walang palya ang pagbisita ng buong komunidad. Ito ang cafeteria ng Guyang Ri. We're joined by our interpreter, Minji. Hello. And she'll introduce me to the cafeteria. Okay? So over here we have the head chef as well as the residents of the village who assist us in making all this possible in the restaurant. Dito sa cafeteria ng Guyang Ri, libre ang pagkain. 네, 안녕하세요. When you cook food, usually for how many people? 30명. I make food for about 30 to 35 people. Ayon kay Chef Sain Kim, ang general manager ng Guyang Ri Village ang bumibili ng mga sangkap sa palengke. Ang gastos, nagkakahalaga ng 5 to 6 million won kada buwan o humigit kumulang 200,000 pesos. 저는 그냥 I feel very happy and also I feel a lot of joy in making and preparing the food for the villagers, our neighbors and other people, residents in the village. 대하고 있어요. Hindi talaga ako marunong magluto, pero this is Korean zucchini. And medyo performative lang tayo ngayon. Papanggap lang ako na chef. Ay, 먹겠습니다. 10시인가? Ang village chief ng Guyang Ri na si John Ju Yong ang nakaisip na gamitin ang community fund mula solar energy sa libreng pananghalian. Mula Lunes hanggang Sabado ito para sa lahat ng mga residente. One of the biggest traits about this village is that the villagers and the residents of the villages are actually the owners of the solar panels here. So the profit that we have been able to gain from this project, 100% of it is used for the welfare of the village rather than being allocated to individuals. So the profit is inserted in many different projects and businesses within the village. Sir, can you show us how does this technology work? So we have two different parts of the panel, but one over here is for consumption for the villagers, and the one over here is commercial use. So this is used for profit. Dito sa pamayanan ng Guyang Ri, February 2022 sila nagsimula dito sa Sunlight Income Village. May 2024 sila nagsimulang kumita at mula noon, 10 million won yung kanilang estimate na kinikita ng komunidad kada buwan. Nabawas na dyan yung expenses. Ito'y katumbas ng humigit kumulang 410,000 pesos monthly. Ang community fund ng Guyang Ri ipinagkakatiwala nila sa kanilang general manager na sinesweldohan nila. What is your system in place to make sure that every member of the community knows how the funds are being spent? As for the community fund, we prioritize welfare provisions for the villagers to benefit and to experience something positive from the fund.
Bukod sa libreng pagkain para sa mga residente, isa pang pinaglalaanan ng community fund ng Guyang Ri ang libreng transportasyon na umiikot sa buong village. Happy Bus kung tawagin nila ito. So Minji, what do we have here? What does this say? So this literally means Guyangri. This is the place here? Yes, this is the name of the village. And 행복 버스. So this means happy, and this is bus. So it's Guyangri Happy Bus. Oh. It's like this. So sakay tayo ngayon ng tinatawag nila na Happy Bus. Pero hindi naman talaga siya bus, SUV siya. Pero ang maganda rito, ito mismong sasakyan ay binili nung community fund na na-generate nung Sunlight Income Village. At pati operation ito yung ginagamit para magkaroon ng transportation. Yung karamihan ng mga residente na mostly senior citizens. Hi! For someone like you with problem with your knees, how helpful is this bus? Yes, it is helpful for me because I use this bus to go to the hospital. I also use this bus when I want to go sightseeing or when I want to go out and eat. Matapos ang libreng lunch, group merienda naman sila sa cafe na ito para mag-unwind. Libreng pakape naman na sagot pa rin ng community fund ng Guyang Ri. Nagagamit na rin ang Solar Energy Community Fund ng Guyang Ri para sa kanilang kabuhayan. Karamihan sa mga residente, mga magsasaka. Nakakakuha sila ng pondo para sa maintenance ng mga heavy equipment nila para sa pagsasaka ng bigas. Kabilang ang Guyang Ri sa Gyeonggi Province na tanyag para sa kalidad ng bigas dito. At kapag pinag-uusapan ng bigas, may taunang ritual ang mga taga South Korea. So nakita niyo may suot tayo na orange boots. Bala makikilahok tayo sa isang rice transplanting ritual na dinadaluhan ng mga villagers mula doon sa Sunlight Income Village, pati yung ibang mga kalapit na mga komunidad. Tonggilbyo ang tawag sa seremonyang ito. Okay, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. Why did you participate in this rice transplanting ritual? 우리나라가 분단돼 있거든요. 남북. So as you're aware, Korea is divided into two parts, the north and the south. And this is the part of the land specially for belonging to unification of two Koreas. 여기서 재배된 쌀을 So we actually send rice that has actually used in our farmland because it's divided at this point longing for unification. Kapag siniswerte ka nga naman, may nakilala pa ako ritong kababayan. Hi! Hello po. Magandang araw. May kababayan dito. Bakit ka nandito sa may rice transplanting ritual? Para ma-experience po yung trabaho ng mga farmers. Ito yung bahagi ng kanilang ritual. Ilalagay nila yung mga palay dito bilang simbolismo rin ng pagsisimula ng kanilang pagtatanim. Okay, ito yung halimbawa ng kanilang palay. Tingnan nyo naman nakatanim na dito sa mga parang banig ba siya. Kumbaga ilalagay na lang. Pero yung iba, isa-isa rin ilalagay yung mga palay. Tara, Gia. Pagdating sa disiplina, paano mo ilalarawan itong mga Koreans? I think maayos po yung disiplina. Sobrang maayos. Pinaglalaanan din ng panahon ng mga taga Guyang Ri ang kanilang pagiging fit. Kaya naman,
Isa rin ang sports sa ginagastosan ng kanilang community fund. Tulad na lang ng football field na ito. Dito raw nagtitipon-tipon lagi ang mga residente para manood ng isang kapanapanabik na laro. Football, isa sa mga ball game na popular na sinasalihan ng mga taga-Guyang Ri. Noon, aktibo ang lugar na ito. Subalit sa paglipas ng panahon, bihira na raw na may naglalaro ng football dito. Imbes na sinisipa ang bola, ngayon, pinapalo na ito. Dahil may edad na ang karamihan sa mga residente, mas simpleng laro na lang ang kaya ng kanilang katawan. Kaya maging ito, may solusyon pa rin sila. Ground golf, kung tawagin. Sa ilalim ng katirikan ng araw, masaya silang naglalaro. People our age prefer ground golf because it's easier on the body and less likely to cause injuries. Sagot pa rin ng community fund nila mula sa solar energy ang ganitong mga aktibidad. In the past, we didn't really have any sports activities like this, so people stayed at home. We are grateful for them. How important is sports for the bonding of the community? Having these sports activities has brought people together. We get to see our neighbors more often, stay connected, and enjoy each other's company. Ang residenteng si Myong Jong Lee, tumutol din daw noon sa pagtatayo ng mga solar panel. Because in order to install the solar panels and the infrastructure, it's going to take more than 1.5 billion Korean won. That is why I was concerned for using so much money in order to install the panels. My perspective changed from the opposing policy to agreeing with it because of the income we have been able to acquire from this policy. Kung may agam-agam man noon si Myong Jong Lee, buo na ang suporta niya sa Sunlight Income Village ng Guyang Ri. Sa katunayan, may sarili rin siyang solar panels para sa personal na konsumo. Pinaunlakan kami ni Myong Jong Lee na makapasok sa loob ng kanyang tahanan. Before I had solar panels installed, my monthly electricity bill was around 50,000 to 60,000 won. In the summer, it would go up to 70,000 or 80,000. Double door refrigerator. Ang lakas kumain ng kuryente nito. Magkano kaya ang bill niya sa kuryente? Nakamamangha na sa dami ng appliance niya sa bahay. Suma total, 200 pesos lang ang binabayaran niya sa kuryente kada buwan. Biruin mo, may ganito ka na sa bahay. Dalawa pa aircon. Tapos 200 pesos lang yung electricity bill. Siya na. Kakaibang aura farming to. Biruin mo, may massage chair pa sa bahay. May electric bill pa rin siya dahil nakakabit pa rin sila sa power grid ng Korea. Pero 90% ng konsumo niya nagmumula na sa solar panels.
mag-isa lang na nakatira si Myongjong Lee sa kanyang tahanan. Nakahiwalay na ang kanyang 2 anak. Pero masaya naman daw siya. Kapiling ang iba pang mga residente ng Guyang-ri. Pagsapit ng gabi, ang mga kuryente na ginagamit nila nagmumula naman sa mga solar battery na nakapag-imbak ng labis na enerhiya buong maghapon. Wais at praktikal pa rin ang paggamit ng solar energy hanggang sa kanilang pagtulog. 우선 바쁘신 와중에 이렇게 참석해 주셔서 대단히 감사하다는 말씀드리겠습니다. Ang humigit kumulang na 120 na bilang ng populasyon, balak paramihin ng pamunuan ng Guyang-ri. 전차 회의 4월달 임원회의에 대한 보고를 드리도록 하겠습니다. Umaasa ang mga residente na sa tulong ng kinikita sa mga solar panel, mahikayat nila na manatili ang kabataan sa kanilang rural village at hindi masilaw sa kinang ng syudad. 우선 이제 조금 안타까운 건 뭐냐? A lot of the younger generations are actually recognizing the value of such welfare within the villages and see the potential of the growth of the village. So they are also expecting and looking forward to the second and third round of the projects happening in the future that will make them stay in the village more. Pero ayon kay Director Hong Suk-yung ng Solar Power Industry Division ng Ministry of Climate, Energy and Environment, nananatiling hamon ang gastos na kinakailangan para magtatag ng mga sunlight income village tulad ng Guyang-ri. 일단 햇빛소득 마을은 And in order to install the power plant under 1 megawatt, it takes about 1 billion to 1.2 billion Korean won. And out of the entire project, 85% is financed by the government loan with low interest rates. And that loan is provided by commercial banks. And the remaining 15% is financed by the region itself. Para sa personal na konsumo, wala nang mahirap na prosesong pinagdaraanan ang mga residente. Hindi na raw kailangan pa ng lisensya, pero kailangan magpasa ng official notice na gumagamit sila ng solar panel. Ayon naman kay Jin Se-woon ng Ministry of the Interior and Safety, prioridad ng pamahalaan na lumikha pa ng mas maraming sunlight income village dahil sa tagumpay na nakamit sa Guyang-ri. Guyang-ri established the solar power plant to generate income, and Guyang-ri established their own cooperatives and also use and operate the power plant by themselves. This proves that the regional community can gain the benefits with the usage of renewable energy, and as a result, the government takes this as a best example and decided to spread the Sunshine Income Village across the nation in December last year. Pero ang mas mahalagang tanong para sa akin, uubra naman kaya ang prototype ng Guyang-ri bilang sunlight income village sa Pilipinas? Mababang bill ng kuryente, libreng pagkain, libreng pamasahe, sagot pa ang recreational activities gaya ng sports para sa mga residente. Abay, pwede naman pala ito kung pag-iisipan lang ang bawat proyekto. Ilalaan ng tama ang pondo at hindi ilan, kundi lahat patas na makikinabang. Sa nasaksihan kong kahangahangang solar income village sa Guyang-ri, hindi ko maiwasang isipin na kung magagawa lang sana ito sa mga probinsya natin sa Pilipinas, hindi na siguro sila luluwas at makikipagsapalaran sa Maynila. Sa aking pananaw, hindi lang teknolohiya ang dahilan kung bakit matagumpay ang Sunlight Income Village sa Guyang-ri. Nasa tao, nasa komunidad. Sa ilang araw kong pamamalagi sa Guyang-ri, naging saksi rin ako sa isang masayang samahan na puno ng bigayan,
at malasakit. Nasa takip silim man ng kanilang buhay ang ilang residente, nananalig silang may maiiwan silang maliwanag na komunidad para sa susunod na henerasyon. Magandang gabi mula rito sa Guyang-ri sa South Korea. Ako si Bam Alegre at ito ang Eyewitness.